Okay, hello, magandang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa activity number 2 ng ating information technology subject. So, ang una po natin gagawin, as usual, tayo po ay pupunta sa ating Genyo. Okay, natapos na po natin ang activity 1. Tayo po ngayon ay pupunta na sa activity number 2. So, ito po, yung Q1A2. Hello World, Hello Virtual Robot. Yan. Okay, so yan po ang ating activity number 2. Again, sa Genyo po natin, open our lesson package. Punta po sa table of contents and then punta po dito sa Q1A2, Hello World, Hello Virtual Robot. Okay. So, i-click lang po natin yan and then we will be shown yung ating download button dito para sa ating activity sheet. So, IT07 Q1A2 Hello World, Hello Virtual Robot. So, download po natin. Yan. So, pag pinindot nyo yung download, mag-open lang siya. No? Ngayon, kung talagang gusto nyo i-download yung activity sheet, i-click nyo po are. Yan. To. Yan. Yan yung download button para ma-download po natin sa ating mga devices. Okay? Well, actually, dapat view lang ang nakalagay dun sa button na yun, no? Okay, so para medyo malaki, dito na natin titignan sa ating downloaded file, no? Yan. So, first quarter AY 2023-2024, Q1A2, Hello World, Hello Virtual Robot. Okay, so our mission is to do our first program. Okay? Ngayon, class, I want to tell you na it is a tradition ng mga programmers na pag ikaw ay unang-unang magpo-program sa isang software, kahit anong software, halimbawa Python, C++, C#, Visual Basic, Arduino, ganun. So, lagi po yung may tinatawag na Hello World. Kumbaga, naging tradition na natin yun. Okay, so our very first program, tatawagin po natin siyang Hello World, Hello Virtual Robot. So, kikilalanin na rin natin yung ating virtual robot. Dito po sa video, hindi po tayo masyadong magle-lecture kasi ang lecture should be done sa loob ng classroom. Kasi hindi na po tayo naka-lockdown, ano? So, ang kabuuan po ng lecture ay sa classroom. Ito po ay ginawa in the assumption na more or less may idea na po kayo ano ang naipresent na sa inyo dapat ang br.bex.com. Ngayon, for example, talagang hindi. For some reason, absent ka nung nag-lecture or ano, wala pa ring problema kasi bago natin gawin itong ating activity, kailangan po nating pumunta dito sa Lesson 1, Lesson 2, Lesson 3, Lesson 4 ng ating, ang tawag dito na ating VEC. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yan. So, hindi na po natin yan i-discuss dito sa video. We will go directly to in creating our first program. So yan po ang objective. Our mission is to create our first program and be familiarized with the VEX Code VR software and the virtual robot na na-discuss na dapat ito sa ating mga lectures. Okay, no? Yan. Okay, so ayan po. So hello world, hello virtual robot. So our first instruction on your device browser, go to br.bex.com. Okay, so punta tayo doon and then bago natin gawin yung activity, see to it that you read and watch the lessons of Unit 1 Intro, Introduction and Fundamentals. May mga videos din po din no? Okay, so sige, tingnan natin ha. So since this is our very first
very first program. So, hindi ko pa binubuksan yung VR.bex, no? Yung Bex Code VR. So, i-click ko muna dito. Okay, so hindi natin isasara yung Genio natin para baka sakaling we need something, no, sa ating Genio lesson package. And then naka-open na po yung ating activity sheet. Ito, yan. O, itataas ko lang. Okay, yan. Okay, so open our browser, Google. Kung wala kang Google, Edge po. No? So, itatype natin vr.bex.com. Ayan, vr.bex.com. Nasa instruction po yan. Dapat po ay nagbabasa rin tayo. Okay? Nanonood at the same time nagbabasa. Okay? Yan. vr.bex.com. Zoom in natin. Baka hindi nyo nakikita. Ayan. vr.bex.com. Paki-memorize na po yan kasi laging yan ang gagamitin natin. And then after typing, press enter. So, the first thing na makikita po natin ay yung welcome splash screen. Iba-iba to eh. Minsan merong student teacher dito, no? Siyempre, pag student teacher, pipiliin mo student. Doon tayo sa libre. Yan. Continue to free. Okay. So, we will be shown a workspace, no? So, ito po ang ating workspace. Itong when started. Yan po ay block programming. No, ayan. Tapos, dito sa left side, we have our mga blocks, mga command blocks, no? Okay, our code blocks na nandito sa left side, iba-ibang kulay. So, hindi ko na rin po isa-isahin yan. Yan, we have several different colors, no? Okay, so most of the time, itong color blue ang gagamitin natin. Yan. Okay. So, ayan na, nakabukas na. Familiarize po tayo. We have our file here. We have our tutorials here. Ayan. No, if you have some particular tutorial in mind. Ang gamit na gamit po natin ay, of course, itong file kasi dyan tayo naglo-load at nagsisave. Ito pong learn. Ayan. Dyan tayo pinapapunta ng ating activity sheet. Syempre hindi natin gagawin dito na babasahin natin yung 4 na lessons, no? Please do this on your own. So, dediretso na po tayo dito. Pipick up lang tayo rito ng mga ilang mga important lessons, no? Things na magagamit natin dito sa baba, no? Okay. Yan. So, ito po, computer science, robotics, no? So, dito po tayo sa blocks. No, ito yung mga activities. Ito na yung mga challenging activities eh. Ayan, no? Activities offer simple engagement, designed for independent student use. Yan, kung ikaw lang mag-isa nag-aaral. Ngayon, dahil tayo ay nasa classroom, ito, blocks tayo. Ito ay mga code eh, yan. Yung coding natin sa Arduino natin yun gagawin. Itong text coding. Dito po tayo sa block coding, yan. Click po natin yan. Nandyan po yung ating mga lessons. Okay? Yan po. Okay, so CS level 1, Computer Science level 1, we have 9 chapters, no? Okay? Yan. And then, itong una natin, kung lahat naman kayo na-meet ko except dun sa mga absent, so naipakilala ko na sa inyo ang ating virtual robot, no? Si Bex BR Robot or BR Robot kung tawagin, no? And then, we have here our, napakita ko na din sa inyo yung kanya mga features, no? So, later, i-upload natin yung PowerPoint na ginamit natin doon. And then, sa lesson number 2, ito fundamentals, kumbaga, na-i-present na sa inyo to, no? So, ito ay balikan na lang natin. So, ito po yung mga unang videos dyan. With Vexcode VR, okay. you can program yan, no? So, hindi na natin din irarun. So, may mga videos tayo rito describing
an Creating a overview, project in VS Code. no, yung overview nung kanyang mga features, no, ng VS Code VR. Ayan. Okay. So pakipasadahan na lang po 'yan. And then yung blocks and shapes. Ayan, no? So syempre isa-isahin natin 'yan, 'di ba? Iisa-isahin natin 'yan. Dito overview lang. Ayan. So basahin niyo na lang 'yan. Ayan. No? So yung ano dito sa blocks and shape meaning tutorial, medyo madami 'to. Okay, madami 'yan. So as we go along, no? Madidiscuss natin 'yan. And then pang-apat, yun nga, tips and tricks dito, no? Yung mga kumbaga ay mga shortcut keys dito, yung mga right click ganun, pagdi-delete, yan. So yan yung unit 1. Okay. So babasahin niyo na lang po yan on your own, no? And then eto babasahin niyo rin on your own yun sa chapter 2. Okay? Let's go to unit number 2. Ito, moving your robot. Yan. Basahin nyo yan kasi habang as we go along, madadaanan po natin yan. Halimbawa, lesson 1, yung mga blocks. Yan. No? So, dun muna tayo sa mga blocks. Ano yung mga gamit niya? Yun yung uunahin natin. And then, driving for a distance, ito kumbaga advanced reading natin yan para sa ating activity number 3, yung Castle Crasher. Ito yun. No? Yan. And then change parameters. Hindi pa natin gagawin ngayon yan. So advanced reading lang po tayo para sa ating susunod na activity. So ito po i-memorize nyo yan. No? Pag turn to heading, no? Turn to heading 0, 90, 180, 270. Paki-memorize po. So, sa activity number 3 natin yan. And then, ito na yung Castle Crasher challenge natin. No? So, that's for the next activity. No? Okay. So, balik tayo sa lesson number 2. No? Okay, back natin. Yan ay lesson activity number 3 na yung pinakita ko sa inyo. So in advance lang natin, no? Yan. Moving your robot ay para sa activity 3. So dito po tayo, introduction and fundamental. So pakibasa-basa lang po are, ha? So yan yung gagawin natin. Okay, let's go. So i-download po or i-open natin. Ayan na. So, getting started. Kilala na natin si robot. So, nag-open na tayo ng mga examples and running your first project. So, iba yung gagawin natin. Mas madali. No? And then later on, as we go along, ay malalaman natin yung gamit ng mga block. So, isa-isahin lang po natin. No? Okay. So, dito na po tayo. So, create a new blocks project by file, and then new blocks project. So, at the top center of the menu, rename the VS Code project to. So, i-rename na natin siya. No? So, sige, gawin po natin yon. Nandito po yon. Okay. Yung file, ito po, file, new blocks project, ito. Yan. And then discard. Kasi for example, we choose any, no? Piliin na lang natin yung playground na to, itong art canvas. So any playground will do as long as huwag ka pipili ng premium, hindi mo mapipili yan. Kahit ano po. So pinakamabilis mag-load siguro dyan ay ito kasi robot lang ang meron, no? Okay. So ayan, loading. Sana mabilis. Yung ating art canvas, ayan, no? Okay, so wala naman siyang command, no? Wala namang ano dyan. Ang kailangan lang natin dito is the play button. So, close natin. So, pagka nag-load ka at nag-close ka at nag-start ka, kung ano yung huling playground na na-load mo, yun ang magpi-play. Okay? Kunyari,
Ang napili natin, so select playground tayo. Ang huling pinili mo, for example, ay Castle Crusher or Grid Map. Yan, Grid Map. Sana mabilis mag-load. Okay, dito sa akin medyo mabilis-bilis. Ayan. So, pag nag-start ka, no, yan ang magpe-play, no? Halimbawa, kinlose natin, kung ano yung huli mong playground na binuksan, yun po ang magpi-play. And this doesn't matter for the activity. Kasi hindi po ito ang ating kailangan. No, hindi yung playground. Okay? Kasi ang gagawin nga natin ay hello world. Basta mag-open tayo ng any playground. Okay. So, dito po natin nilalagay yung mga blocks natin. Kung ano yung ipapagawa mo kay robot dito. Yan. At ang mga commands ay nandito sa left side. Okay? Okay. Tingnan natin. Sabi niya, at the top center menu, kunyari, meron na tayong nagawa. Kunyari lang. Yan. Kunyari lang. Nung bago tayo nag-start, may mga ginawa na tayo. Yan. Tapos nag-new blocks tayo. File. New blocks. Tatanungin ka niya kung i-discard mo ba. So, hindi natin isi-save yan. Hindi natin kailangan. So, discard mo lang. Yan. And then choose another art canvas or kahit na ano. Yan. Mukhang yun na yung na-load natin kaya wala na lumabas. Kasi yun na yung naka-load sa kanya, no? Okay. Yan. So, yun. Mabilis na, no? So, any, again ulitin ko. Choose any playground. Okay? So, i-close natin kasi hindi naman natin siya kailangan. Okay? Yan. Okay, at the top center, rename the Bexcode project to yung section nyo. Ayan. Apelido, pangalan, Q1A2, hello. Okay? Section, pangalan, apelido, pangalan, Q1A2, hello. Yun po ang file name, no? Yan. So, ito po yun. Ito, sa gitna. Okay? So, ang ano niyan ay pangalan nito Q1 section 7 Dominic, kung Dominic ang section mo, whatever your section is, Q1 A2 space apelido De La Cruz and then 1 and then hello. Okay, so teka, mali yata ako. Section 7 Dominic. Okay, apelido, pangalan. Okay, so dito pa lang yung Q1 A2 hello. Yan, so nagbaliktad, no? Ulit 7 Dominic, section, apelido, pangalan mo, ha? Q1 A2 hello, and then save. Yan. So, question, saan yun nakasave? Nakasave yun sa memory. Dapat po yan, para ma-access natin ulit, save to your device. Yan. So, isa-save po natin doon sa place na madali nating makita. Maaaring sa desktop. Okay? So, sa akin, siguro lalagay ko na lang siya dito sa aking IT07 2023. Yan. Para dito ko siya madaling mahanap. Okay? So, another thing na dapat nyo ring ay BR blocks file siya. Ibig sabihin, walang ibang makaka-open yan kung hindi ang Bexcode BR. So, pag hindi umaandar ang Bexcode BR mo, hindi yan kilala ng computer. Walang app sa computer mo, sa computer na ginagamit mo or sa laptop mo or sa device mo ang nakakakilala sa kanya. Kaya wag mo siyang i-double click. Pag inopen nyo yan ng PDF or kung ano mang app ang ginamit nyo pang open, magkakaproblema po tayo, ha?
So, bilin lang po ng lolo. Okay. So, do not open that with any other app. Okay, save natin. Yan. So, yan pa lang naman ang laman eh. No? So, tingnan nga natin. File, load from your device. So, saan natin siya sinave? Dito sa IT07 2023. O, ayun siya. Pwede ko siyang makuha ulit. Okay? Yan. So, yun po yung una nyong dapat malaman. Saan nyo siya isa-save. Okay? So, in your case, para ma-save mo siya kahit saan ka magpunta, dapat gawa ka ng Google Drive. So, that's another lesson. Okay? So, gagawa po tayo ng Google Drive or OneDrive. Pwede natin dun i-save. Yan. So, yan pa lang naman ang laman ng ating ano. So, to check kung tama yung file name mo, ayun, nandun sa taas. Ito. Yan. Okay? Ayan. O, balik tayo sa activity. Sabi rito, in every new project, the program always starts with when started block. Add 4 comment blocks and in each block, type your name, section, the date today, and the activity title. For example, ayan. Okay, class ha. Ito, bibilin ko po sa inyo, lahat po ng program dapat ganun ang simula. Punta ka doon sa gray, doon sa comments. Lahat po ng program natin laging merong 4 na comment. Ang tawag dito ay program identification. Okay. Nasa baba po nasa baba, comment. Yan. Okay, so itatype mo rito ay name. Okay? Itatype mo yung word na name Pag di nyo tinype yan, mamalian ko yan. So, De La Cruz. Okay, 1. Maminusan natin hindi marunong sumunod sa instruction. Okay, next. Section. O, ano section mo? Lagay natin. Since wala dun yung sa 7 St. Pedro, lagay nga natin 7 St. Pedro Calunsod. 7 St. Pedro na lang. Okay? Section ay okay, kung naliliitan ka tulad ko, malabo mata ko, pwede nating lakihan na ganun. Yan. Okay. Tapos po, the date today. Okay? Kailan mo yan ginawa? Okay, kunyari August 22 2023. And then yung title, ang title po natin ay nandito sa ito, nandito sa activity sheet. Ayun, Hello World, Hello Virtual Robot, Q1A2. Hello World. Okay, Hello Virtual Robot. Okay. Let me say something about comments. Class, ang comments, wala siyang ginagawa sa program. Yun nga, comment lang. Lagayan lang ng mga data na importante doon sa program pero hindi natin siya ini-execute. It tells something about the program like sinong gumawa ng program. Para saan yung program. Kailan ginawa yung program. So, ang tawag po natin dyan ay program identification or program documentation. Dino-document mo. Para pag may ibang gumamit niyan, no? Kunyari, may ibang tumingin ng program mo, si ano pala gumawa nito? Si Juan de la Cruz. Ano pala to? Hello World program. Okay? So, may idea sila what the program is all about. Yan. Okay, next. Okay, so sabi rito, complete the program as shown below. Print Hello World. Okay, and then set cursor sa kulay violet. Punta tayo doon sa kulay violet. Ito, looks.
Ito, print. Ayan. Tapos, set cursor to the next row. Ito. So, ang ipiprint daw natin, ano nakalagay? Hello world. Okay, so hello. Ano pala to, no? Hindi siya comma. Hello world, exclamation point. Hello virtual robot. Yan. Okay, so medyo... Okay, pasensya na, medyo malabo mata. So, hello world. Okay. So, ito yung tips na sinasabi ron, matututunan nyo, no? So, iaano nyo siya, right click, duplicate, no? So, pag sinabi mo kasing duplicate, ito, hindi, ang maduduplicate, hindi ito lang, lahat pati nasa ilalim, no? So, right click, duplicate. Yan, kita nyo, oh. Yun. Kasi nga, yun din yung ilalagay natin dun sa ilalim, no? Yan. So, ito, papalitan na lang natin ng virtual robot. So what we did ay sumunod tayo dun sa tradisyon na tuwing merong bagong program ay nagagawa tayo ng Hello World program. Yan. So, punta tayo dun sa kulay orange, no? Yung stop project. So, dalawa yung parang orange dyan, yung medyo matingkad. Yan, yung dark orange. So, stop project. Yan. Para ma-stop. So, paano malalaman na hindi, ako malalaman ko yan pag di kayo naglagay ng stop project kasi yung timer hindi humihinto. Okay. So, when you click start, okay, makikita nyo, walang mangyayari. Hindi gumagalaw yung robot kasi hindi naman pinagalaw. Nagpa-print ka. Sir, saan po na-print? Okay, tignan natin kung saan na-print. Tignan natin. Dito. Sabi, run the program by pressing the start button at the top right portion of the menu. Notice that this action will launch the last playground that you run. Yun yung sinasabi natin, no? Tulad nito, grid map yung huli niyang ginamit, no? So, pag click niya ng run ay yun ang lalabas. So, sabi rito, activate the program monitor to view the printed text. Ito mukhang pamaypay. Ayun. Dito po, yung mukhang pamaypay. Ito. I-activate daw natin. O, ayun, na-print na siya. O, i-clear natin. Clear. Okay, run uli natin yung program natin. Okay. So, pag nirun natin, so naglo-load pa, ayun, doon pa lang na i-print. Okay, when we run it again, ayun, magpiprint ulit yung pinagawa mo sa kanya. So, that is our activity number 2. Kumbaga, ang ginawa lang natin class ay sumunod tayo sa tradisyon. Pero may mga natutunan tayo. Okay, ano yung natutunan natin? Yung comment. Ito po lagi po itong nilalagay. Okay, lagi pong nilalagay yan at ito po yung ating block program. No? Yan. Tapos, pag magpiprint po tayo, kulay violet. And then, we have to stop project. So, pag hindi mo kasi yan nilagyan ng stop project, tignan nyo hiniwalay ko. Meaning, hindi yan magra-run. Kita nyo yung timer, hindi hihinto ang ating timer. Okay, so takbo lang siya ng takbo. Okay? So, it will run for infinity. So, pag inilagay mo sa program yung ating stop project, once na nagawa niya na yung dapat niyang gawin, halos, kita nyo, halos hindi siya gumalaw kasi sobrang bilis ng mga pangyayari. No? In 0.00 seconds lang ay nagawa niya na pong i-print sa ating serial monitor yung pinapaprint mo. So, pag nirun natin ulit,
Ayun, parang walang nangyayari, no? So, i-clear mo lang dito, clear, and then, i-click mo ulit. Ayun. So, click mo, play mo ulit. Ayan. Okay? So, play ulit. Ayan. So, hanggang sa padagdag na po ng padagdag. Yan, naakit naman siya. Ayun. So, i-clear po natin para ano. Okay, so that's activity number 2 class. Ang tawag dito, ginawa lang po natin yung ating tradition na pag merong bagong program, meron tayong Hello World. Sa Arduino, meron din po tayong Hello World program. Yan. So that's about it. Thank you very much. Sana magawa po natin ang ating activity. Pero nga pala, we have to save. No? Isa-save muna natin. So file, and then save to your device. Yan. So kita nyo dito merong parenthesis 1. Aalisin nyo yung parenthesis 1. Kasi pag hindi nyo yan inalis, no, every time na magsisave ka, okay, dadami ng dadami yan. Hanggang, basta kung ilang beses kang nag-save dyan, file, save to your device, parenthesis 2 naman. Okay? So para isa lang yung file mo, ang gagawin mo, aalisin mo yung number. No? So, dapat wala yung 1 na yan, wala yan. Dapat wala ito. Ma-overwrite, mapapatungan yung unang-una mong ginawa. So, ibig sabihin, kung 3 beses, 30 times kang nag-save, 30 ang file mo. That will become confusing, no? So, isa-save po natin yan. And then, sasabihin niya, replace, you say yes. Yan. So, ito na po yung ating program. Now, later, ipapasend ko yan. Sabay-sabay na po para hindi pa isa-isa yung ang dami kong email na marireceive. So, for now, isave nyo lang po muna yan sa dapat ipasave sa place na isave at checkan ko na lang kung may ginawa ka or wala. Okay? So, isave na lang po muna yan. Later na po isasend. Kasi i-discuss ko pa yung way, yung paraan paano kayo magsisend. Okay? So sige, yan po yung ating activity. Sana nagawa po natin yan ng maayos. Thank you very much.